mga po mga anak, nandito na naman ako. Mag-share lang ako. Okay. Ito na, chapter 23 ng aking libro. Mr. Dehins Golly. Siguro alam na ninyo yan. Okay. May isa akong pasyente na tinawag kong Mr. Dehins Golly. Ang ibig sabihin ay Dehins Golly ay ayaw maligo. Sa lahat ng gawain ng caregiver, ang pagpapaligo ang tila pinakamahirap pagdating sa kanya. Sa tuwing babanggitin ko ang salitang bath, para siyang pusang takot sa tubig. Bigla siyang nagiging alerto at tila naghahanap ng paraan upang makaiwas. Minsan naman ay mamaya na lang daw. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil para talaga siyang pusa na ayaw mabasa. Ngunit bilang caregiver, alam kong mahalaga ang kalinisan para sa kalusugan ng pasyente. Kaya sa halip na pilitin siya, natutunan kong gumamit ng mahinahong pakikipag-usap, kaunting biro at mahabang pasensya. Unti-unti sa tulong ng maayos na pakikipag-usap at pag-unawa, napapayag ko rin siya. Paminsan-minsan. Hindi man araw-araw, ngunit sapat upang mapanatili ang kanyang kalinisan at kaginhawaan. Pagninilay, reflection. Maiksi lang to. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang takot, kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagligo. Minsan, ang kailangan lamang ay mahabang pasensya at pangunawa. Bilang caregiver, natutunan ko na ang pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga gawain. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ugali at damdamin ng bawat pasyente. Kapag may pasensya at paggalang, kahit ang pinakamahirap na gawain ay nagiging mas magaang. Totoo yan. Case to case kasi meron din ako isang naalagaan na babae matanda. Payat. Tapos meron siyang problema na shingles. Doon sa shingles, ang tinamaan talaga buong katawan niya, yung nerves. So, pag hinawakan mo siya, sumisigaw talaga siya. Lalo na pag nabasa ng tubig. Talagang hindi siya naliligo. Hindi mo siya pwedeng galawin, sarili niya. Tapos nung minsan, parang naiinitan siya. Sabi niya, pagka maliligo ba ako, madali lang. Sabi ko, pwede naman natin bilisan sabi ko. So yung sister ko, kasi siya nagjo-duty sa gabi, ako sa pang-umaga, pero nag-aabot kami. Pagdating niya, gising pa ako. So sabi ko, sa umaga na lang, paggising, pagtulungan natin. So yun ang nangyari. Naku, nakakaawa talaga yung matanda. Sigaw ng sigaw. Para nga talagang pusa. Yung ganun pala, yung may shingles na yung nerves tinamaan, ganun katindi ang pain niya kasi ang gamot niya, gabapentin, para sa nerves yun, for pain. 600 milligrams, 3 times a day yun. Hindi ko nga maintindihan yun, pero kasi bago lang ako noon, nag-umpisa ako doon. Kaya talaga kailangan makikipag-usap ka talaga ng maayos, at saka talagang bibilisan mo lang kasi may problema kasi siya, hindi sa ayaw niyang maligo, kundi nasasaktan siya. Kahit yung shower ba, hand shower, tumama lang sa katawan niya yung tubig, di ba, yung parang tumutusok, ganun ang pakiramdam niya, para siyang tinutusok daw ng karayom. Kaya kailangan mahaba pang unawa din natin sa kanila. Hindi natin alam kung bakit di ba? Kung yung iba nag-a-assume, ayaw mo lang maligo. Hindi ganun Meron talagang reason kung bakit ayaw maligo. Yung lalaki naman, talagang ang gusto ng asawa, mapaliguan araw-araw kasi madumi kumain, nagkakalat. Yung sakit naman niya, iba. Kasi meron siyang Parkinson's. Tapos, may problema siya sa swallowing, yung ganon. Lumalabas sa ilong niya yung pagkain. Kaya gusto ng asawa laging pinapaliguan. Once a day,
paliguan pagkatapos ng breakfast, yung ganon. Kasi nga, para malinisan. Kasi na, at saka umiihi sa kama yung matanda. Ayaw nang mag-diaper. Nakapadyama yun. Nakapadyama yun. Paggising sa umaga, basang-basa talaga siya. Pati yung kama niya, basang-basa. Kaya talagang kailangan mapapaliguan. Minsan talaga mahirap, ayaw. Pupunasan lang namin. Pupunasan. Ayaw niya mabasa ng tubig ang katawan niya. So pupunasan lang. Wala kaming magawa. Pero pagka kinbinsi namin ng maayos, binubola nga namin. Tapos sasabihin namin, sandali lang, it's not gonna take us long. We'll make it fast, okay? Tapos napapapayag, pero hindi palagi. Pahirapan magkumbinse. But anyway, sana nagustuhan niyo yung kwento ko. Nakakatuwa lang yung mga na-experience ko. Ito, yung mga baguhan na caregivers, ito guide ko lang sa inyo to. Paalala na kahit anong case yan, unawain nyo muna yung background. Alamin nyo yung background. Talaga importante kung alam niyo ang background ng mga matatanda. Hindi yung mag-uusyoso ka. Dahan-dahan lang, unti-unti. Kasi ayaw din nila minsan yung nag-uusyoso ka eh. Parang dahan-dahan lang malalaman mo pa. Isa-isa lang. Huwag mong mamadaliin. Kasi pag nag-alaga ka talaga ng matanda, it takes time para makilala mo sila. Hindi naman sila agad magtitiwala sa iyo eh. So anyway, thank you very much pakikinig at sana pag tumanda kayo, maliligo din kayo. Okay? Bye.